O eto, pagkatapos diyan kay BP Sara, merong nagrereklamo po mga kababayan. Ito Kunyo ay binalik sa KOJC ho ito eh. Speaking of KOJC, mga bossing. One down. Sino kaya yung mapalad na nagkaroon ng 1,000,000 piso ngayong araw? Oh. Sino kaya yung mapalad na nagturo, ano po, doon sa Canada, kay Canada o kung ano man ang pangalan ni Canada, 1,000,000 yun. Oh, -1. Akala ko si Kibuloy mabait. Kasi mga kababayan, bakit ko masabi yan? Kung ako ang naging puno, no? O ang pinag-umpisahan kung bakit itong 5 na to na damay na nagkaroon din ng kaso, sa yaman ko na ito, kagaya ni Kibuloy, mga bossing, kukup-kupin ko na yan. Sasabihin ko, magsama-sama na tayo. Diba? Dahil isa ako sa pinakadahilan kung bakit kayo ay may mga kaso din at kung bakit kayo ay may patong sa ulo din, isang bahay tayo. Aarugain ko na kayo. Tapos mukat-mukat mo yung si Canada, nahuli doon sa kanyang bahay, mag-isa lang. Sabi ko, hindi pa inaruga ni Kibuloy. O eto, nagrereklamo po kasi, bakit naman kasi pinatungan sa ulo si Kibuloy? Baka wanted. Tanong lang, di kaya naging chicks ni Kibuloy din to? Galit eh. Pakinggan na lang po natin, lalo po itong magsasalita, galing po sa SMNI, yung kanyang sinasabi. Uulitin ko po mga kababayan, ipe-play ko, maririnig ninyo yung kanyang sinasabi pero hindi nyo na po makikita ha, para hindi tayo i-strike po mga bossing. Kayo isang gobyernong abusado. Oy! Gobyernong tahimik sa mga inaapi. Gobyernong lahat ng pinangako nyo ay binaliktad ninyo. Sandali, gobyernong tahimik sa mga inaapi? Di ba parang ang lumalabas si Kibuloy ang nang-api di umano? Di ho ba? May mga tumatangis, umiiyak na mga kabataan. Kabataan ha? Na nagsasabi at sinasabi nila na sila ay minolest siya. Oh. Bakit parang gusto nyong palabasin si Kibuloy pa? Yung dito, biktima dito. How much more can you make this country worse? Oh, wow. Diba? Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, inuulit-ulit po namin. Ano po? Yung gusto po naming nation building, binabaliktad po ninyo. Lalo nyo pong sinisira ang bansa. Example na lang po ang nangyari sa SMNI. Oh. Press freedom. Oh. Diba? Tahimik din po kayo dyan. Pangulong Bongbong Marcos. Press freedom, lumagpas naman sa press freedom mga SMNI. Kung ano-ano na yung mga ipinagbabalita dyan. Yung mga walang katotohanan, dyan na din binabalita po, mga bossing. Napaka madaling example po yan, sila Roque. Diba? Imbe-imbento na lang po. Imbe-imbento na lang yung mga ibinabalita dyan eh. Oh. Usapan nyo dyan, bangag ang Pangulo, pero napatunayan ba? Wala naman di ba mga kababayan? Ang resource person nyo dyan, sino? Si Maharlika, na hanggang ngayon wala naman naipapakita ko na mga ebidensya, mga bossing. Si Morales, natatakbo daw ng senador. Si Morales, natatakbo daw ng senador. Oh. May naipakita din bang maayos na ebidensya? Wala. Si Bato lang ang nagsabi na maayos yung ebidensya kasi daw po may may butas daw po ng puncher, mga kababayan. May butas ng puncher yan, di authentic yan. Galing ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kaya ngayon po, ayun. Kahit po doon sa top 12, mga kababayan, kahit po doon sa top 12, no? Hindi lumabas ang pangalan ni Bato de la Rosa. Isa po ako sa naniniwala na yung Pidea Leak hearing na yan,
ang dahilan po kung bakit hindi makapasok sa top 12. Press freedom na binabanggit nila. O ayan, nandiyan ang GMA, ABS-CBN. Nandiyan ang News 5. Hanggang ngayon, maayos pa din. Hanggang ngayon, nakakapagbalita pa din. Kasi tama at patas lang yung ibinabalita. Diyan sa SMNI na sinasabi mo, madam. Parang simula po, nung nanalo ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos, wala na akong narinig na maayos diyan sa SMNI. Lahat ho, laban na lang sa Pangulong Bongbong sa Pangulong Bongbong Marcos. Pati yung bangag-bangag, pinatulan nyo kay Maharlika. Sayang si madam, ang ganda pa naman, ano? Oh. Tuloy. Sa ano daw sila sa KOJC? Marcos, sino po ba ang unang network ang nagbigay po sa inyo ng platform na binigyan kayo ng dignidad na lahat po ng media ay binababoy? Yun naman pala nanunumbat na. Sinusumbatan po ang ating Pangulo. Hindi na ba ang nagbigay ng platform kay Pangulong Bongbong Marcos para malaman, no, ng taong bayan na siya ay tumatakbo bilang Pangulo? Sumbata na. Hindi po yun ang basihan. Kung kayo po dyan, may mga anomalya, may mga kasalanan sa batas, kailangan pong papanagutin po kayo. Hindi porket kayo nagbigay ng airtime. No? Hindi naman po ang ating Pangulo si Robin Padilla, hindi naman po ganoon, ma'am. Na si Robin Padilla, ayan, walang magawa diyan sa Senado, kundi ang depensahan si Kibuloy. Kasi bakit? Ang laki ng utang na loob. Yung pagbibigay ng airtime ng SMNI, laging binabanggit yan ni Binoy. Yung pagpapagamit ng helicopter, laging binabanggit dyan ni Binoy. Ang ating Pangulo po, hindi ganun. No? Hindi porket binigyan nyo ng airtime, hindi porket kayo yung unang nagpalabas kay PBBM, kapag may kasalanan na ang SMNI, pag may kasalanan na si Kibuloy, dapat palampasin mo yan kasi laki ng utang na loob mo sa amin. Di ba? Ganda pa naman talaga ni madam. Sayang. Po kayo araw-araw. Ano po ang nangyari? Ano? Nakalimot? Kaninong interest po ngayon na pinagsisilbihan ninyo? Sa mamamayang Pilipino. No? Kaninong interest ngayon po ang inyong pinagsisilbihan? Sa mamamayang Pilipino. Mga kababayan.